Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Algin Tamayo at tatalakayin namin ngayon ang kurikulum ng Araling Panlipunan. So alam naman nating lahat na ang Araling Panlipunan kurikulum ay nasa ilalim ng K-12 program. So ngayon, unawain natin ang kurikulum na ito. So unahin muna natin alamin kung ano ba ang batayan dito. Ang K-12 Araling Panlipunang Kurikulum, unang-una, ito ay nakabatay sa Education for All program noong 2015 or Edukasyon para sa Lahat. So layunin nito ang libreng edukasyon para sa lahat ng mag-aaral. So di ba nga may tagline sila na No Child is Left Behind. Ang isa din ay nakabase rin ito sa Philippine Basic Education Curriculum Framework na kung saan ngayon saklaw na nito ang 1 taon sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa junior high at 2 taon sa senior high school. So upang makamit o upang magkaroon ng mga kakayahang kinakailangan sa siglo 21 or 21st century upang makalinang ng functionally literate at developed Filipino. So meron din tayong 4 na 21st century skills. Unang-una ay ang information media and technology skills. Yun ang kanilang computer literacy. Pangalawa naman ay ang learning and innovation skills para sila ay maging creative at critical thinkers. Pangatlo ay ang collaborative approach at ang pang-apat ay life career skills. Kaya naman ang nilalaman at pamantayan sa bawat baitang ng curriculum na ito ay nakaambag upang matamo ang nasabing layunin. So ano nga ba ang layunin ng Araling Panlipunan Curriculum? So ito ay upang makalinang ng kabataan na may tiyak na pagkakakilanlan at papel bilang Pilipinong lumalahok sa buhay ng lipunan, bansa at daigdig. Kasabay sa paglinang ng identidad at kakayahang pansibiko ay ang pag-unawa sa nakaraan at kasalukuyan at sa ugnayan sa loob ng lipunan at kalikasan at sa mundo. So kung paano nagbago at nagbabago ang mga ito upang makahubog ng individual at kolektibong kinabukasan. So sinasabi din na ang kurikulum ng Araling Panlipunan ay reflective and responsive curriculum. So ito ay dahil ang mga mithiin nito o goal ng competencies ay sinasagot na mga pangangailangan ng isang komunidad o ng lipunan. Ito ang conceptual framework ng Araling Panlipunan. So ang disenyo ng Araling Panlipunan curriculum ay unang-una decongestion. So kung saan ang paksa ay hinihimay-himay upang hindi ito maging mabigat or overcrowded sa mga mag-aaral sa particular na baitang. Yung dami o uri ng kanyang pag-aaralan ay angkop sa kanyang edad. So ang paksa ay hindi inuulit-ulit na tinatalakay sa bawat baitang, kundi ito ay pinapalawak. So ang curriculum na ito ay mayroong smooth transition mula sa lower grade na mga paksa at higher grade level na kung saan ang kanilang natutunan, kanilang skills, values at attitude ay mas lalong tumataas at mas lalong lumalalim. At yan pumapasok ang spiral approach. So ang mga paksa ay mula sa maliliit o sa gitna. Makikita natin ito sa conceptual framework. So nagiging palawak ng palawak ang nasasakupan nito. So diba kumbaga from basic na kaalaman, pinapalawak pa ito habang sila ay nag-i-increase ng kanilang grade level, mas lumalalim ang kanilang kaalaman. So sa pag-abot ng layunin ng curriculum, ang tunguhin o goal ng curriculum na ito na kung saan makikita natin sa itaas na bahagi yung nasa loob ng nakabox na kulay asul ay makahubog ng mamamayang mapanuri, mapagmuni, mapanagutan, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na may pambansa at pagdaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usaping pangkasaysayan at panlipunan.
Iyan ang tunguhin o goal ng curriculum na ito. So katuwang sa mga layuning ito ay ang pagsunod sa mga teorya ng pagkatuto. Mayroon pong tatlo. Unang-una, ang konstruktivismo na kung saan ang mga mag-aaral ay natuto base sa kanilang mga karanasan or nalalaman nila ang kanilang sariling pangangailangan. Kaya nga, meron tayong learner-centered approach. Pangalawa naman ay ang magkatuwang na pagkatuto or collaborative learning. So, ang mga mag-aaral ay maaaring magbigay ng kanilang mga kaalaman na kung saan meron din silang matutunan sa iba. So, dito na natin ipasok ang group activities. So, pangatlo, ang pagkatutong pagkaranasan at pangkonstekto. So dito na pumapasok ang performance content standard. So ang araling panlipunan curriculum ay hindi lamang nakabase sa pagmemorya ng mga impormasyon dahil maaari ding makita o sukatin ang kanilang pagkatuto sa pamamagitan ng pagbibigay ng performance task sa kanila. Ako naman si Ruby May Soquilio at ako ang inatasan na magtalakay sa pamamaraan sa pagtuturo ng araling panlipunan curriculum. So ano nga ba ang pamaraan na ito? Katuwang sa pagkamit ng layuning ito ay ang pagsunod sa teorya, sa pagkatuto na kontraktivismo, pagkatuwang na pagkatuto or collaborative learning, at pagkatutong pangkaranasan at pangkonteksto at ang paggamit ng mga pamaraang tematikong, kronolohikal, paksain, konseptual, pagsisiyasat, integratibo, interdisiplinaryo at multidisiplinaryo. So makikita sa screen ang mga pamamaraan. Unang paraan ay ang tematikong kronolohikal na kung saan iba't ibang disiplina ang ating mauugnay sa isang tema. Pangalawa naman ay ang paksain konseptual na kung saan ito ang particular na mga paksa ay pinagtutuunan talaga ng pansin. Pangatlo ay ang pagsisiyasat. Dito nakukuha ang inquiry-based approach kung saan nagsasagawa ng research, interview at iba-ibang mga mag-aaral. Ano nga ba muna ang inquiry-based approach? Inquiry-based approach ay ang nagbibigay ng emphasis sa gampanin ng mag-aaral sa pagkatuto. Ginaguide ang mga mag-aaral na mag-explore at magsaliksik, magtanong at magbahagi ng kanilang mga ideya. Integration. Ang integration ay ang pagsasama-sama o pagbuo ng dalawa o higit pang bilang ng uri ng isang bagay o disiplina o idea. Interdisciplinaryo naman ay ang tumutukoy sa mga magkakaugnay na disiplina. Ang integrasyong interdisciplinaryo ay maaring makapagbigay ng mahalagang pagkatuto or significant learning na kung ang guro ay magbabahagi sa mag-aaral ng iba't ibang kakayahan at pananaw sa prosesong edukasyonal at ito ay makikita ng mag-aaral na makabuluhan at mahalaga para sa kanya. Ito ay magsisilbing daan para ang mag-aaral ay makilahok sa proseso ng pagkatuto at dahil dito, siya ay mas matututo. Sa pagkamit ng nasabing mga tema or mga pamamaraan, mithi ng curriculum na mahubog ang pag-iisip or thinking, perpektibo at iba pang disiplina ng araling panlipunan ng mag-aaral sa pamamagitan ng magkasabay na paglinang sa kanilang kaalaman at kasanayang pangdisiplina. Ako si Hannah Marimondo at ako ay naatasan sa pag-discuss kung ano ang 7 tema sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Sa pagtuturo ng Araling Panlipunan sa K-12, mayroon itong 7 tema. Unang tema ay ang tao, lipunan at kapaligiran. Ang temang ito ay itinuturo ng guro ang kaugnayan ng mga tao sa lipunan sa kapaligiran. Nagbibigay din ito ng diin sa kahalagahan ng pagiging bahagi ng tao sa kanyang kapaligiran at komunidad.
Sa ganitong paraan, mauunawaan ng mga mag-aaral ang mga batayang konsepto ng heograpiya gamit ang mapa, atlas at ang simpleng teknolohikal na instrumento. Dito itinuturo at pinag-aaralan ang lokasyon, latitude at longitude, equator at prime meridian, North Hemisphere at South Hemisphere, at iba pa. Dito rin matutunan yung ukol sa kapaligiran gaya ng kabundukan, mga karagatan, anyong tubig at marami pang iba na may kinalaman sa tao at kalikasan. At pinag-aaralan din dito ang galaw ng tao, mga paglago ng populasyon at mga epekto nito. Dito naman malalaman ng mga mag-aaral ang kanilang pananagutan bilang individual, membro ng lipunan, kapaligiran at kalikasan. Ang pangalawang tema naman ay ang panahon, pagpapatuloy at pagbabago. Sa temang ito, tinutukoy dito ang pagbabago ng panahon sa lipunang kinabibilangan natin. Napag-aralan natin sa Araling Panlipunan ang kasaysayan ng Pilipinas, Asya at ng mundo. Ang kaalaman ng isang mag-aaral tungkol sa pag-unlad ng mundo mula sa sinaunang panahon hanggang sa modernong panahon ay mahalaga. Makakatulong ito sa kanyang pag-unlad bilang isang tao o individual. Kaya naman tayong mga guro, dapat tayong gumamit ng strategiya upang ipakita sa kanila ang pagbabago mula noon hanggang sa kasalukuyan na panahon. Ngayon naman ay ang pangatlong tema. Ang pangatlong tema ay ang kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa. Dito sa temang ito, kaugnay sa dalawang naunang tema ang konsepto ng kultura na tumutukoy sa kabuuan ng mga paniniwala, pagpapahalaga, tradisyon, at paraan ng pamumuhay ng isang grupo o lipunan. Kasama ang mga produkto nito katulad ng wika, sining at iba pa. Dito inaasahan na ang mag-aaral ay makakakuha ng pag-unawa at pagpapakilala sa iba't ibang kultura ng Pilipinas pati na rin sa pagkakaroon ng sariling pagkakilanlan bilang kabataan, individual at Pilipino sa pamamagitan ng pag-aaral ng temang ito. Ang pagkakakilanlan bilang Pilipino ay maging isang pundasyon para sa makabansang pananaw na nagbibigay daan na isang malawak na pananaw sa mundo. Kaya tayong mga guro, dapat nating isaalang-alang ang pagpapakita sa iba't ibang kultura sa ating pagtuturo, lalo na sa mga kabataan ngayon. Ngayon naman, dumako tayo sa pang-apat na tema. Ito ay ang karapatan, pananagutan at pagkamamamayan. Nakabatay ang kakayahang pansibiko sa pag-unawa sa papel na ginagampanan ng bawat isa bilang mamamayan at kasapi ng lipunan at sa pagkilala at pagtupad ng mga karapatan at tungkulin bilang tao at isang mamamayan. Bilang mga guro, bilang bahagi ng lipunan na ginagalawan natin, kailangan nating ipagbigay alam sa ating mga mag-aaral ang mga karapatan ng bawat tao. Kasama rito ang pagrespeto sa personalidad ng bawat isa sa bansa at sa buong mundo. Pati na rin ang pagkilala sa mga opinyon ng iba kahit hindi sila sang-ayon o katulad ng iyong sariling opinyon. Upang matulungan ang mga mag-aaral na makilahok sa makabuluhang paraan sa buhay ng kanilang komunidad, bansa at mundo, mahalagang paraan o ibahagi ng Araling Panlipunang Kurikulum ang pag-unawa sa karapatang pantao at ang pananagutang kaakibat nito. Ang pang-apat na tema naman ay ang kapangyarihan, otoridad at pamamahala. Ang bahagi naman ng pagkamamamayan ay ang pag-unawa sa konsepto ng kapangyarihan, ang paggamit nito sa bansa at sa pag-araw-araw na buhay, ang kahulugan at kahalagahan ng demokratikong pamamalakad at ang uri ng pamahalaan sa Pilipinas na meron tayo dito ngayon.
Kabilang dito ay ang pag-aaral ng saligang batas na nagsasaad ng pananagutan at ang karapatan. Natuturo din dito ang pag-unawa sa konsepto ng otoridad at liderato ng isang tao. Dito sa temang ito, inaasahan na ang mga guro ay itinuturo kung paano maging isang responsableng leader. Kaya dito sa temang ito, inaasahan na ang mga bata o ang mga mag-aaral ay matutunan nila kung paano maging isang mabuting leader na may angkop na kapangyarihan at otoridad na mamahala sa kanyang nasasakupan. Dumako naman tayo sa pang-anim na tema. Ito ay tungkol sa produksyon, kontribusyon at pagkonsumo. Ang temang ito ay may kinalaman sa konseptong pagpili, pangangailangan, paggastos at halaga at pakinabang. Ang mga ito ay sakop sa tinatawag na economics. Sa pag-aaral ito, inaasahang matutuhan ng mga bata ang konsepto katulad ng inflation, GDP, at deficit na magagamit sa pang-araw na pamumuhay. Sa temang ito, mauunawaan ang epekto ng pagdidesisyon bilang isang individual at bilang isang consumer o tagabili, at epekto ng pagpapatupad ng patakaran sa pagde-develop ng ekonomiya. Kaya naman tayo mga guro, dapat nating isalang-alang ang pagtuturo dito. Dahil dito nakasalalay kung paano matutunan ng bata kung paano maging isang wais na consumer upang magkaroon ng mas mataas na pagde-develop o magandang development ang ating ekonomiya. Usually, ito ay itinuturo sa mga high school kung saan dito may paksa sila na tinatawag na economics. Dumako naman tayo sa pangpitong tema. Ito ay ugnayang panrehiyon at pangmundo. Sa temang ito, nasusuportahan ang layunin ng araling panlipunan na namulat ang isipan ng mga mag-aaral sa mga pambansa maging sa pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga. Mahalaga na hindi lamang sa Pilipinas maalam ang mga mag-aaral, kundi na rin pati sa mas malawak pa na komunidad. Makakatulong ang kaalaman tungkol sa ibang bansa sa pag-unawa ng lugar at papel ng Pilipinas sa rehiyon at mundo. At kung paano maaaring kumilos ang Pilipino at ang bansa sa paglutas ng mga suliranin bilang kasapi ng pandaigdigang komunidad. Ang temang din ito ay usually itinuturo din sa high school o nakakamit ito sa mga mag-aaral na high school dahil ang temang ito ay tumutukoy sa mas malawakang pag-aaral sa isang bansa kung paano ito lumago gamit o tungo sa pakikipag-ugnayan sa iba hindi lang sa Pilipinas kundi sa mas malawakang komunidad o ibang bansa. Ngayon naman ating balikan kung ano yung 7 tema sa pag-aaral ng Araling Panlipunan. Ito ay una ay ang tao, lipunan at kapaligiran. Pangalawa, panahon, pagpapatuloy at pagbago. Pangatlo, kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa. Pang-apat, karapatan, pananagutan at ang pagkamamamayan. Pang-5, kapangyarihan, otoridad at pamamahala. Ang pang-6, ito ay tumutukoy sa produksyon, kontribusyon at pagkonsumo. At ang panghuli o ang pang-7 ay ang ugnayang panrehiyon at pangmundo. Ngayon, inaasahan ko na inyo itong may marami kayong makukuhang aral dito dahil ito ay isang napakahalagang saklaw sa pagtuturo ng Araling Panlipunan sa K-12. Magandang araw, ako si Mary Jane Agsao Felices at ngayon ay tatalakayin natin ang mga kasanayan na dapat malinang ng bawat mag-aaral. Una ay ang pagkamalikhain.
Ang pagkamalikhain sa kasanayan ng K-12 curriculum sa araling panlipunan ay ang paggamit ng mga creative at engaging na paraan upang ituro ang mga konsepto at kasanayan sa mga mag-aaral. Ito ay naglalayong palawakin ang kanilang pag-unawa sa lipunan at kultura sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang aktibidad at proyekto. Ang pangalawa ay ang mapanuring pag-iisip. Ang mapanuring pag-iisip sa araling panlipunan sa K-12 curriculum ay ang kakayahan ng mga mag-aaral na magtanong, mag-analisa, at magdesisyon batay sa kanilang natutunan. Ito ay naglalayong magamit nila ang kanilang kritikal na pag-iisip upang masuri at suriin ang mga konsepto at impormasyon na kanilang natutuhan. Ang pangatlo ay matalinong pagpapasya. Sa araling panlipunan, ang matalinong pagpapasya sa K-12 curriculum ay tungkol sa kakayahan ng mga mag-aaral na magpasya ng may tamang kaalaman at pag-unawa sa mga isyu sa lipunan. Ito ay naglalayong turuan ang mga mag-aaral na mag-isip ng maayos at gumawa ng mga desisyon na may positibong epekto sa kanilang sarili at sa kanilang komunidad. Ang pang-apat naman ay ang pagsasaliksik at pagsisiyasat. Sa araling panlipunan sa K-12 curriculum, ito ay tungkol sa pagtuturo ng mga kasanayang pananaliksik at pagsusuri. Ito ay naglalayong magbigay sa mga mag-aaral ng kakayahan na suriin at pag-aralan ng iba't ibang aspeto ng lipunan, kasaysayan at kultura para sa mas malalim na pag-unawa at pagpapaunlad ng kanilang kritikal na pag-iisip. Ang panglima naman ay ang kasanayang pangkasaysayan. Sa araling panlipunan ng K-12 curriculum, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng mga mag-aaral na maunawaan at suriin ang mga pangyayari sa kasaysayan ng isang bansa o ng mundo sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsusuri ng mga datos at kaganapan. Ito ay naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa kasaysayan at kung paano ito nakakaapekto sa kasalukuyang lipunan. At ang panghuli naman ay ang pakikipagtalastasan at ang pandaigdigang pananaw sa kasanayan ng K-12 curriculum sa araling panlipunan. Ito ay tumutukoy sa pagpapalitan ng mga ideya, opinyon at impormasyon sa pamamagitan ng komunikasyon at iba pa. So, sa konteksto ng K-12 curriculum sa araling panlipunan, ang pakikipagtalastasan ay naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng diskusyon, debate at iba pang aktibidad na magpapalakas ng kanilang kasanayan sa pag-iisip at pakikipag-ugnayan. Samantalang ang pandaigdigang pananaw naman ay tumutukoy sa pag-unawa at pagtingin sa mga issue, kaganapan at kultura sa isang pandaigdigang perspektibo. So, sa kurikulum ng K-12 sa araling panlipunan, ang pandaigdigang pananaw ay naglalayong magbigay sa mga mag-aaral ng malawakang pangunawa sa mga pangyayari at konteksto sa iba't ibang bahagi ng mundo, na nagpapalawak rin ng kanilang kaalaman at pangunawa sa globalisasyon at interkulturalismo. So, sa mga kasanayang nabanggit natin, ay dapat na malinang ng bawat mag-aaral mula sa unang baitang hanggang sa ikasampung baitang ang mga ito upang makamit nila o mas ma-develop nila ang bawat kakayahan sa bawat yugto ng kanilang pag-aaral. Pag sinabing saklaw o daloy ng curriculum, ito ay ang mga paksa na pag-aaralan simula kindergarten hanggang grade 12, kung saan makikita natin ang tinatawag na spiral progression approach na mas pinapalalim ang kaalaman ng bata hanggang sila ay tumataas ang grade level. Kinakailangan natin itong maunawaan upang mahubog ang isang mamamayang may pananagutan, may pagmamahal sa bansa, pagmamalasakit sa kapaligiran, sa kapwa at naisa sa puso ang pagka-Pilipino. Simulan natin sa kindergarten. Ang itinuturo dito ay ang pagkilala sa sarili at pakikipag-ugnayan sa kapwa bilang pundasyon sa paglinang ng kamalayan sa kapaligirang sosyal. Dito, itinuturo ang socialization on how will you interact or socialize with your classmate. That is why ako at ang aking kapwa ang sa kindergarten. Sa unang baitang naman, ako ang aking pamilya at paaralan. Dito, itinuturo
kung ano ka bilang isang individual, bilang bahagi ng pamilya at paaralan. Dito rin pumapasok ang tanong na ano ba talaga ako? Pangalawang baitang, ang aking komunidad noon at ngayon. Dito, itinuturo ang pag-unawa sa kasalukuyan at nakaraan ng kinabibilangang komunidad gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon, pagkakasunod-sunod ng pangyayari, mga simpleng konseptong geographical tulad ng lokasyon at pinagkukunang yaman at konsepto na saksi na ang kasaysayan tulad ng tradisyon, oral at mga labing kasanayan. In teaching araling palipunan, we should be localized. You should do or make an example that are based on your surroundings or in the local. Ikatlong baitang, ang lalawigan sa aking rehiyon. Dito, itinuturo rin ang pag-unawa sa pinagmulan at pag-unlad ng sariling lalawigan at rehiyon, kasama ang aspektong pampolitika, lipunan at pangkabuhayan gamit ang malalalim na konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon ng tao at kapaligiran pisikal at sosyal. In other words, you should or must know the history of your place. And how will you teach the history of the Philippines if you don't know the history of your place or region? Dumako naman tayo sa ikaapat na baitang, ang bansang Pilipinas. This is where you learn the values of the nation as well as the contribution of every region in shaping the Filipino culture. Sa ikalimang baitang naman, pagbuo ng Pilipinas bilang nasyon. Dito, itinuturo ang pagbuo ng kapuluan ng Pilipinas at ang mga sinaunang lipunan hanggang sa simula ng ika-20 siglo gamit ang konseptong katulad ng kahalagahang pangkasaysayan or historical significance, pagbabago at pagpapatuloy. Para sa pagpapatuloy ng aming talakayan ukol sa konseptual na framework, narito ang saklaw at daloy ng nasa ika-6 na baitang, which is ang mga hamon at tugon sa pagkabansa. Ang talakayang ito ay nakatuon sa pagpapalalim ng kaalaman at pag-unawa sa mga mag-aaral sa mga usaping may kaugnayan sa pagiging mamamayang Filipino. Pagpapalaganap sa kultura at kasaysayan ng ating bansa. At maging sa pag-unlad ng bansa at papel ng bawat isa sa pag-unlad ng ating bayan. Ang halimbawa nito ay ang aktibidad na maaaring isagawa ay ang pag-aaral ng mga bayaning Pilipino at ang kanilang kontribusyon sa kasaysayan ng ating bansa. Una na rito ay ang pag-aaral sa buhay at mga kontribusyong binigay ni Jose Rizal dito sa ating bansa. Ngayon naman ay dumako tayo sa ika-7 baitang, ang usaping araling Asyano. So sa talakayang ito ay nagbibigay ng malawak na saklaw at daloy ng pag-aaral sa mga kultura, kasaysayan at maging sa geographical na lokasyon ng mga bansa sa Asya. Narito ang mga halimbawa ng konsepto at kasanayang maaaring matutunan ng nasa ika-7 baitang sa araling Asyano. Una na rito ay ang ating kultura at tradisyon. Itinatalakay rito ang pag-unawa sa iba't ibang kultura ng bansa at tradisyon sa Asya. Kasama na ang mga paniniwala, ritual at maging sa sining at pamumuhay ng mga tao rito. Pangalawang halimbawa ay ang regional na pagkakaiba. Sa pagsusuri sa mga pagkakaiba at pagkakatulad ng mga bansa sa Asya, sa aspeto ng kultura, maging sa lipunan at sa ekonomiya. Pangatlong halimbawa naman ay ang ating geographical na lokasyon. So, ito ay nagtatalakay sa pag-unawa sa epekto ng geograpika sa pag-unlad ng kabihasnan at ekonomiya sa Asya. Kasama na ang mga anyong lupa, klima at iba pang likas na yaman. Ang panghuling halimbawa naman ay ang interaksyon sa rehiyon. Sa talakayang ito ay ito ay pag-aaral sa ugnayan at interaksyon ng mga bansa sa Asya
sa larangan ng kalakalan, politika at maging sa ating kultura. Ngayong tapos na tayo magtalakay sa ikapitong baitang, dumako naman tayo sa ikawalo. Ito ay ang talakayang kasaysayan ng pandaigdig. So sa talakayang ito ay naglalayo na magbigay ng malawak na kaalaman sa mga mag-aaral na nasa ikawalong baitang sa mga pangyayari, kaisipan at kultura sa iba't ibang bahagi ng mundo at maging sa iba't ibang panahon. Halimbawa na rito ay ang mga mag-aaral ay pag-aaral nila ng mga pagbabago sa Europa noong Renaissance at Reformation, kung saan masusing itinalakay ang mga ideya ni Martin Luther at pag-uusbong ng Protestant Reformation. Para naman sa ika-9 na baitang, ito ay talakayan kung saan itinatalakay dito ang economics. So, ito ay nagtututok sa pag-aaral ng mga pangunahing konsepto at prinsipyo ng economics na may kaugnayan sa personal na pinansyal ng ating pamumuhay, pamahalaan at maging sa lipunan. Ilan sa mapaksa ay ang mga pag-unawa sa batas ng supply at demand, pagmamayari ng lupa at bahay, at maging sa pagtalakay ng mga uri ng produkto o serbisyong panggastos at marami pang iba. Halimbawa rito ay ituturo sa ika-9 na baitang kung paano mag-aambag sa pagtaas ng presyo sa gasolina, kung paano sila nakakaapekto sa pagbabago ng kita tao, o kung ano ang mga posibleng bentahan o disbentahan ng ating globalisasyon sa ekonomiya ng isang bansa. Ngayon tapos na tayo sa ika-9 na baitang, tadako naman tayo sa ika-10 baitang. Ito ay ang pag-aaral ng mga kontemporaryong issue. So, layunin ng ika-10 baitang na magbigay sa mga mag-aaral ng pagsasanay at sa pagsusuri at pagpapahalaga sa kasalukuyang isyu ng lipunan, politika, ekonomiya, kultura at sa iba pa. Halimbawa na rito ay ang climate change. Ito ang unang issue na ating kinakaharap araw-araw. Sa pagbabago ng ating klima ay isang malawak na issue na may malalim na epekto sa buhay ng mga tao maging sa ating ekonomiya. Pangalawang halimbawa ay ang human rights. Ang usaping ito ay tulad ng karapatang pantao, katarungan, at maging sa paggalang sa dignidad ng tao ay mahalagang bahagi ng ating kontemporaryong issue. Pangatlong halimbawa naman ay ang technological advancement. Ang pag-unlad ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence, automation, at iba pang pagbabagong teknolohiya ay nagdadala ng hamon at oportunidad. Maaaring pag-aralan ang mga epekto ng teknolohiya sa pag-unlad ng ating trabaho, edukasyon, at maging sa ating lipunan. Pang-apat na halimbawa ay ang social media o misinformation. Ang paglaganap ng social media ay malaking epekto sa ating komunidad, hindi ba? Maging sa ating politika. At pagpapalaganap ng mga impormasyon para sa ibang tao o sa ating lipunan. Panguling halimbawa ay ang gender equality. Paglaban sa mga pantay-pantay na karapatan at oportunidad para sa lahat ng kasarian ay para naman sa ating huling talakayan,
aking tatalakayin ng pagmonitor at evaluasyon. So, ito ay naglalayong tumutukoy sa proseso ng pagsubaybay ng pagtatasa ng mga mag-aaral sa ilalim ng K-12 curriculum. Kinabibilangan rito ang hakbang tulad ng pagbuo ng mga assessment tools, pagpaplano, pagpapatupad ng mga pagsusulit, pagbibigay ng mga feedback sa mga mag-aaral, at pagsasagawa ng pagbabago batay sa mga resulta ng pagsusuri ng guro. Ang daloy na ito ay mula sa pagpaplano at pagtuturo ng mga konsepto, pagsusuri ng mga kasaysayan at kaalaman ng mga mag-aaral, at pagbibigay ng reaksyon at suporta upang mapabilis ang kanilang pagkatuto. Yun lamang po para sa aking talakayan. Sana ay may matutunan kayo at magandang araw.